Sa loob ng piitan, may iba pang mga manlalaro na nasa ligtas na lugar. Habang sila ay nagkukwentuhan, bigla silang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam at may napansing hindi pangkaraniwan. Nakita nila si Ju Hyuk at naramdaman ng makapangyarihang enerhiyang nagmumula sa kanya, kaya nakilala nilang siya ay isang mataas na antas na manlalarong kaguluhan. Dati, nag-iisa lamang si Ju Hyuk na nangangaso ng mga halimaw habang naglalakbay. Natuklasan niyang hindi nag-iiwan ng mga bagay ang mga halimaw kapag siya ang nakatalo sa kanila. Iniisip niya kung nabawas din ba ang kanyang swerte. Habang pinag-iisipan niya ito, may tumawag sa kanya. Napansin niyang may isa pang lalaking nakasuot ng baluti na lumalapit sa kanya at nagtanong kung ano ang ginagawa niya sa lugar na iyon. Bigla niyang naalala ang babala ng kanyang kapatid tungkol dito dahil pareho silang nagsisilbing tagapagturo sa lugar na iyon. Ipinagpatuloy ng lalaki ang kanyang pagtatanong at naghinala sa pagdalo ni Ju Hyuk. Nena si Ju Hyuk at hindi maintindihan kung bakit nakakataas ang tingin ng lalaking ito sa kanya. Sinabi ng lalaki na nakaharap na niya ang mga katulad ni Ju Hyuk noon at nagbabala na papalayain niya ito nang walang masasaktan kung aalis na agad ito. Sinubukan ng lalaki na gamitin ang kanyang paningin upang suriin ang impormasyon tungkol kay Ju Hyuk. Gayunpaman, sa kanyang nakita, wala siyang napansing anumang espesyal kay Ju Hyuk. Nang makita niyang nasa ika-19 na antas lamang si Ju Hyuk, inakala niyang madali lamang itong talunin. Nagpakita ng pagmamataas ang lalaki at sinubukang magmukhang malakas sa harap ng ibang manlalaro. Gayunman, hindi naniwala si Ju Hyuk at hindi pa rin maintindihan kung bakit ganito ang kilos ng lalaki. Tiniyak ni Ju Hyuk sa lalaki na wala siyang masamang intensyon at naroon lamang upang linisin ang piitan. Ngunit hindi naniwala ang lalaki at ininsulto si Ju Hyuk sa pamamagitan ng pagtawag dito na basura, na lalong nagpagalit sa kanya. Inutusan ng tagapagturo ang kanyang mga mag-aaral na manatili sa likuran niya. Muli na namang inulit ni Ju Hyuk na ang tanging hangad niya ay linisin ang piitan at hindi gumawa ng iba pang bagay. Gayunman, nanatiling naghihinala ang lalaki at dahan-dahang inilabas ang kanyang espada. Kaya tiniyak ulit ni Ju Hyuk na wala siyang balak saktan ang mga mag-aaral at nangakong aalis pagkatapos linisin ang piitan. Ngunit nanatiling galit ang lalaki at hindi pa rin naniwala. Bigla itong sumugod kay Ju Hyuk. Nang makita ni Ju Hyuk ang paglapit nito, sinabi niyang ito na ang huling babala na huwag siyang awayin. Nagpakawalay ng lakas ang lalaki habang tinutulak niyang itusok ang espada sa puso ni Ju Hyuk. Nagalit ang lalaki nang mapansin niyang walang galos si Ju Hyuk sa kabila ng kanyang pag-atake. Hindi nakatagos ang kanyang espada sa balat ni Ju Hyuk. Sumuko na ang pasensya ni Ju Hyuk at nakaramdam ng pagnanais na gumanti sa lalaki. Kaya naman natakot ang lalaki at napagtantong hindi lamang karaniwang manlalaro si Ju Hyuk. Inilayo ng lalaki ang kanyang espada at inutusan ang mga mag-aaral na humingi ng tulong, sabay sabing si Ju Hyuk ay isang manlalarong nasa pinakamataas na antas ng kaguluhan. Habang nagsasalita siya, handa na si Ju Hyuk na sumalakay. Nang subukang suntukin ni Ju Hyuk ang tagapagturo, sinubukan nitong harangin ang suntok gamit ang kanyang espada. Gayunman, nahirapan ang lalaki sa lakas ng suntok at hindi maipagtanggol ang sarili. Habang nagpapatuloy ang sagupaan, naglabas ito ng alon ng lakas na naramdaman ng mga nakapanunood, na nagpapakita ng tindi ng labanan. Napapikit sila dahil sa sobrang liwanag na nagmumula sa labanan. Nang hamupa ang liwanag, nakita nila si Ju Hyuk at napagtanto ng mga mag-aaral na nawala na ang kanilang tagapagturo, natalo at napatay na ito. Lumapit si Ju Hyuk sa kanila at nagbanta na kung susubukan din nilang lumaban, ganoon din ang mangyayari sa kanila. Dahil sa takot, mabilis na tumango ang mga mag-aaral, na nagpapahiwatig na ayaw nilang lumaban. Agad na umalis si Ju Hyuk, na nag-iwan sa mga mag-aaral na tuliro at hindi makapaniwala sa nangyari. Matapos maglakad ng kaunti sa loob ng piitan, may biglang nakita si Ju Hyuk. Napagtanto niyang iyon na ang bagay na matagal na niyang hinahanap. Nakita niya ang isang malaking estrukturang parang kastilyo na tinatawag na tanggulan ng depensa, na may mga kalansay na nakakalat sa paligid. Nakaramdam siya ng ginhawa sa wakas na natagpuan na ito at alam na niya ang dapat gawin. Agad na tumuloy si Ju Hyuk, determinadong isakatuparan ang kanyang plano. Nagpasya siyang unahin ang pagwasak sa tanggulan, kaya lalo niyang pinabilis ang paglakad. Nang mapansin ng mga halimaw na kalansay ang paghahanda niyang sumalakay, nagalit sila. Nabuhay ang mga mekanismo ng depensa ng tanggulan at nagising din ang tagapagbantay na halimaw nito. Gayunman, hindi natakot si Ju Hyuk at tiwalang kaya niya itong wasakin sa isang hampas lamang. Buong lakas niyang sinuntok ang tanggulan sa isang hampas. Pagkatapos ng suntok, naglabas ito ng matinding puwersa at lakas. Lalong lumakas at tumindi ang epekto ng hampas, na tila sasabog na ang buong tanggulan. Sa isang iglap, nabiyak ang pader, laking gulat ni Ju Hyuk na nagawa niya ito sa isang hampas lamang. Bigla na lamang siyang umalis, dahil naramdaman niyang may malaking mangyayari ngayong nabuksan na ang tanggulan. Tuliro ang mga halimaw habang tumatakbo palayo si Ju Hyuk.
Maya-maya pa, dumating ang ilang ibang manlalaro at napansing wasak na ang tanggulan. Nagulat sila na nagawa itong buwagin ni Ju Hyuk sa kabila ng mababang antas nito. Napansin din nilang hindi naman nakipaglaban si Ju Hyuk sa mga sundalong kalansay. Biglang nagkaroon ng abiso ang kanilang sistema. Laking gulat nilang lahat nang ipahayag ng sistema na nalinis na ang piitan ng Amantium. Bago ang anunsyong iyon, patungo si Ju Hyuk sa iba pang mga pagsubok sa loob ng piitan habang iniisip kung bakit napakaraming kalansay ang nakakalat sa paligid. Sa wakas, narating na ni Ju Hyuk ang pinakahuling antas ng piitan. Kaya mabilis siyang umatras upang maghanda sa kanyang pag-atake. Pagkatapos, mariin siyang humakbang pasulong patungo sa kristal. Mabilis siyang pamwesto upang magpakawala ng isang malakas na suntok dito. Sa isang iglap nang tumama ang kanyang suntok, nabiyak at nagkawatak-watek ang kristal. Nagulat si Ju Hyuk sa pagiging marupok nito dahil nawasak ito agad-agad. Mabilis na umalis si Ju Hyuk, inaasahang hahabulin siya ng ibang mga tagapagturo dahil nalinis na niya ang piitan. Kaya mabilis siyang sumalakay at natapos ang huling antas. Hindi nagtagal, inanunsyo ng sistema na nalinis na niya ang piitan. Pagkatapos, tinanong siya ng sistema kung nais niyang gamitin ang mga puntos ng pag-angat. Ginamit niya ito at tumaas ang kanyang antas. Bigla niyang napansin na hindi pa dumarating ang mga tagapagturo. Iniisip niya kung naghihintay ba sila sa kanya sa pasukan ng piitan. Binuksan niya ang kanyang window ng katangian upang tingnan kung ilan ang naghihintay sa kanya. Ngunit laking gulat niya nang bigla silang magpakita, mas marami pa sila kaysa sa inaakala niya. Biglang nagsalita ang isang lalaki at tinawag siyang pinuno ng mga kaaway. Nagtaka si Ju Hyuk kung bakit tinawag silang mga kaaway at nalito kung may iba pa bang kasama niya. Sinabi ng lalaki na alam niya ang mga intensyon ni Ju Hyuk at nagpahayag ng pag-asa na wala nang magiging walang saysay na labanan. Naghinala si Ju Hyuk at hindi maintindihan kung bakit hinahayaan lamang siyang umalis ng mga tagapagturo. Sinabi ng tagapagturo na papalayain na lamang siya nito. Kaya sinabi ni Ju Hyuk na naiintindihan niya at ipinaliwanag na hindi naman talaga siya nagbalak na makipaglaban sa simula pa lang. Nagpatuloy si Ju Hyuk sa kanyang paglalakbay at nagpa siyang pumunta muna sa parang ng kadiliman. Sa kabilang banda, pinanood ng mga tagapagturo ang tahimik na pag-alis ni Ju Hyuk mula sa piitan. Nagpasalamat ang lalaki sa kanyang kasamang tagapagturo na si Zurgal na nagawa nilang mag-usap ng hindi na kailangang maglaban. Ipinaliwanag ni Zurgal sa ibang mga tagapagturo na tila nais ni Ju Hyuk na magmukhang may mga puwersang tumutulong sa kanya sa ibang mga daanan. Binigyang diin niya na kailangan nilang ilayo na lamang si Ju Hyuk upang maprotektahan ang mga mag-aaral. Bukod dito, nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa tunay na intensyon ni Ju Hyuk at kung ano ang maaaring maging kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sinabi ni Zurgal na tiyak na si Ju Hyuk ay isang manlalarong nasa pinakamataas na antas ng kaguluhan dahil sa itim na mahika na kanyang ginagamit. Inakala pa nila na maaaring siya ay tinatawag na Roof Endel. Si Roof Endel ay kilala bilang isang matapang at lubos na magulong manlalaro na nakikibahagi sa pagpatay at karahasan ng hindi sinasadya. Walang awang tinatapos ni Roof Endel ang kanyang mga kalaban at inaangkin ang mga kagamitan mula sa ibang manlalaro. Nakilala siya bilang gumagamit ng pinakamataas na antas ng kaguluhan at itinuturing na isang taong may kakaibang pag-iisip. Sa tuwing tinatapos niya ang ibang manlalaro, agad niyang kinukuha ang mga bagay na naiwan nito. Biglang nalaman ni Roof Endel ang mga alingaw-ngaw na may nagpapanggap na siya. Matapos makuha ang mga kagamitan, pinag-isipan niya kung sino ang taong gumagawa nito. Habang hawak ang mga bagay, inisip niya ang pananaw ng Union tungkol sa taong nagpapanggap sa kanya at kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi nagtagal, nagpasya siyang dakpin si Ju Hyuk at ibigay ito sa Union. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Ju Hyuk sa nayon ng demonyo sa kalangitan. Ibinahagi niya sa mga taga-nayon ang kanilang darating na paglalakbay patungo sa isang lugar na puno ng malalaking halimaw at mahahalagang kagamitan, pagkatapos ay nagtanong kung mayroon bang dalubhasa sa malayuang mahika sa kanila. Natahimik sina Lucio at Erda habang pinag-iisipan ang kanyang tanong. Bigla nilang naalala ang isang taong dalubhasa sa malayuang mahika. Biglang humakbang pasulong ang isang matanda at iginiit na siya ang pinakamahusay na gumagamit nito. Kaya sinabi ni Ju Hyuk sa lalaki na siya ang magiging kasama niya sa paglalakbay, at pumayag naman ito. Bigla na lang naalala ni Ju Hyuk na malapit na ang kaarawan ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Maya-maya pa, narating nila ang parang ng kadiliman. Sa lugar na iyon, napansin ni Ju Hyuk ang ibang manlalaro na naghihintay sa paligid. Hindi nagtagal, ipinaalam ng sistema sa kanya na malapit nang tumugon ang mga halimaw sa lugar na iyon. Agad niyang tinawag si Zeta, ang gumagamit ng malayuang mahika na kanyang isinama. Ang ika-6 na matanda na si Zeta ay determinadong sundin ang mga utos ni Ju Hyuk at sabik na gampanan ang kanyang tungkulin. Puno siya ng lakas ng magpahayag na susunugan niya ang lahat ng humaharang sa daanan ni Ju Hyuk. Ang ibang manlalaro sa parang ay biglang nakapansin sa presensya ni Ju Hyuk at nalaman na siya ay isang manlalarong nasa pinakamataas na antas ng kaguluhan. Tinutukan na nila si Ju Hyuk.
Bukod pa rito, determinado silang dakpin siya. Habang papalapit na ang mga manlalaro, mabilis na ipinaliwanag ni Ju Hyuk kay Zeta ang kanyang gagawin. Agad niyang inutusan si Zeta na ipakita ang kanyang kakayahan, na sinunod naman agad ng huli. Nang humakbang pasulong si Zeta, bigla siyang naglabas ng kapangyarihan mula sa kalangitan. Naging lila at nakakatakot ang langit habang binalot ng lakas ni Zeta ang paligid. Laking gulat nila nang lumitaw ang isang dambuhalang halimaw mula sa himpapawid. Inutusan niya ang halimaw na sumalakay, at agad naman itong sumunod habang sumusunod sa kanya. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang halimaw at winasak ang lahat ng manlalaro sa paligid. Habang nagbibigay ng utos si Zeta sa mga halimaw, nagbabantay naman si Ju Hyuk sa likuran upang matiyak na ligtas ang kanilang pwesto. Biglang nagbabala ang sistema kay Ju Hyuk na lalong umitim ang kanyang tatak ng pagpatay. Nagulat siya dahil hindi niya alam na lalong lumalalim ang kanyang mga kasalanan. Tumigil siya sandali, nalilito sa nangyari habang ipinapahiwatig ng sistema na kumakalat na ang kanyang kasikatan sa buong kontinente. At ang huling sinabi ng sistema sa kanya ay itinaas na siya bilang santo ng pagpatay.